Nagkabanggaan ng e-bike at e-trike sa isang intersection sa Imus, Cavite. Sumemplang ang dalawang sasakyan na tumilapon ng mga sakay nito. Tumama pa sa steel barricade ang isang sakay ng e-bike pero nakatayo rin kalaunan. Nasusunog ang isang residential area sa barangay San Isidro sa Parañaque City. May live report si Katrina Son. Katrina? Ato, Maki, umabot nga sa ika-4 na alarma ang sunog na sumiklaba dito sa lungsod ng Parañaque mag-aalas 7 ng gabi kanina. Naglalagablab na apoy na sinabayan pa ng makapal na usok. Ganito ang naging sitwasyon sa sunog na sumiklab sa Scotland Topland sa barangay San Isidro, Parañaque City sa boundary ng Las Piñas at Parañaque mag-aalas 7 ng gabi kanina. Umabot ito sa 4th alarm 7:25 ng gabi. Ayon sa mga residente, nagulat na lang daw sila nang may biglang narinig sila na malakas na putok. Sinundan na raw ito ng malaking apoy na mabilis kumalat. Base sa BFP, mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nahirapan din daw silang apulahin ang apoy dahil dito. Malakas din daw ang hangin kaya naman mas kumalat umano ang apoy. Mahirap apulahin gawa ng pag-responde namin. Talagang sobrang laki na nung pagdating namin. Wala, kahit nga panty namin, wala. Tira, ito nga no, nanghiram na nga lang kami. Wala, machinilas oh. Paglabas yung malaki na yung apoy. O malaki na pa, naputukan na eh. Wala po kahit gatas, bibiron, wala po maisalba. Wala po talaga. Ato, Maki, sa mga oras naman na ito ay inaalam pa ng BFP kung ilang bahay ang natupok. Wala namang reported casualties sa kasalukuyan. Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng pertussis, bukod sa pagpapabakuna, inirekomenda rin ng Department of Health na iwasan muna ang paghalik sa mga bata. May report si Sandra Aguinaldo. Puspusan ang pagbabakuna ng mga sanggol sa Dagupan City laban sa iba't ibang sakit, kabilang ang pertussis. Lahat po ng 1-year-old pababa ay kinakailangan po na magkaroon ng 3 doses po ng pertussis vaccine. Ito po ay nakasama na doon sa tinatawag natin na 5-in-1 or yung pentavalent po na vaccine. Sa Iloilo City na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pertussis outbreak, nagbahay-bahay ang mga health worker para kunin ang vaccination status ng mga batang 0 to 59 months. Gakablaka, maniging nakulbaan man sa bata, ay simpre way tangadaan mga kwarta, budlay magtubuan sa sangsakit. Sa datos ng DOH, 568 pertussis cases na ang naitala mula Enero sa buong bansa. 40 namatay, karamihan mga sanggol. Sa mga baby, sipon lamang yan. At dahil sa hindi pa sila nag-uubo, magsusuka po yan. At yung taas-baban dibdib, babantayan nila kasi mangingitim yung bibi at baka biglang huminto sa paghinga. Kaya naman hinihikayat ng DOH sa mga magulang na pabakunahan kontra pertussis ang kanilang mga anak, lalo na yung mga sanggol. Aminado naman ng DOH na limitado ang kanilang bakuna sa ngayon, kaya makatutulong daw ang pagbili ng bakuna ng mga local government units. Pati matatanda pwedeng tamaan ng pertussis na nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang pag-ubo. Pwede ring makaranas ng paghinto o hirap sa paghinga, pagsusuka at lagnat. Paalala ng DOH, iwasan muna ang paghalik sa bibig ng mga bata para hindi mahawa. Kung kakarga ng sanggol, maiging maghugas muna ng kamay at mag-face mask. Ang DepEd NCR, inirekomenda na ang pagsusuot ng face mask at physical distancing sa mga eskwelahan. Bakit ka nakamask ngayon? Prevention lang po sa sakit na pertussis po. Kung severe talaga yung bata, ina-advise na namin siya na magstay at home. Binibigyan na lang po namin sila ng mga modules. Pero sabi ng DOH, mga sanggol ang karaniwang tinatamaan ng pertussis, kaya wala pang kaso nito sa mga paaralan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Dahil inaasahang lalo pang titindi ang init bukas, magpapatupad ng online asynchronous o synchronous classes sa ilang antas sa Quezon City. Ipatutupad yan sa daycare, elementarya at sekundaryang pampublikong paaralan, pati na sa ALS. Ipinauubaya naman sa mga pribadong paaralan ang pagpapasya kung magpapatupad ng online classes, pero hinihikayat silang sumunod sa ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Quezon City bukas. Nagsuspindi rin ng face-to-face classes ang ilang paaralan sa ilang lalawigan dahil sa sobrang init. Babala ng Pag-asa, inaasahang titindi pa ang init sa Mayo. May report si Katrina Son. Si Nanay Neneng kadalasang nagpapahangin sa labas ng bahay dahil sa init. Anong gagawin namin? Magtiis sa init? Lalabas ng bahay. Si Virgil Lintaw naman, kahit nasa loob ng bahay, tinututok naman ang electric fan. Ang init kasi, sobra hindi ako makahinga. Base sa datos ng Pag-asa, ngayong unang araw ng buwan ng Abril, kapansin-pansin ang pagtaas ng heat index sa ilan sa mga probinsya sa bansa. At inaasahan daw na mas tataas pa ito pagpasok naman ng buwan ng Mayo. Inaasahan din ng Pag-asa na mas darami pa ang mga lugar na isa sa ilalim sa danger category ngayong Abril. Hindi rin daw isinasantabi ang posibilidad na may mga lugar na mapapabilang sa extreme danger category. Towards May, ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index. Dumadami na po yung relative humidity natin. Bukod sa Metro Manila, binabantayan din ng Pag-asa ang ilang mabababang lugar dahil dito mas tumataas ang heat index tulad ng Tuguegarao, Cagayan, Dagupan at Northern Samar. Sa tindi naman ang init sa Cebu City, nagdeklara na ng crisis sa tubig. 28 barangay na ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Dagdag pahirap din ang matinding init sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa Iloilo Province, half-day ang face-to-face classes mula noong nakaraang linggo dahil sa init. Kada sa ilo namon, gapamaypay pa kami ka notebook namon, kay nabudlayan kami magsulat kay kainit, gabalas namon, katulot-tulot na balas naman sa namon. Pero sa Dumangas, Iloilo, suspendido na talaga ang in-person classes sa elementary level. Sa Iloilo City, ipinatupad ngayong araw hanggang bukas ang alternative delivery mode mula preschool hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Rojas City sa Capiz, suspendido rin ang in-person classes. Sa Western Mindanao State University, may nahimatay pang estudyante dahil na-dehydrate. Ipinatutupad doon ngayon ang synchronous classes. Kung kayo po ay nakaka-experience ng extreme heat sa inyong lokalidad, nasa sa inyo po ang kapangyarihan po para i-shift ang inyong face-to-face classes to online classes. Paalala ng Department of Health, dalasan ang pag-inom ng tubig. Mapapansin din naman yon na talagang kayo ay mamalagi na sa panganib kasi namumula na yung balat nyo, nababawasan na yung pawis at may hinihimatay pa kaya nagkakaroon ng muscle cramp. Maaring ikamatay po ang heat stroke. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Special guest sa kani-kanilang vlog, sina Barbie Forteza at Kim Chiu. Ang kanilang kwentuhan at kulitan sa report ni Nelson Canlas. Pride and honor. Yeah. Ano yung pinakamasakit? Romantic breakup or friendship breakup? Sa'yo, girl! Ang tagal ng pause. Nakakainis. Tawanan at intriga overload ang crossover guestings ni na Barbie Forteza at Kim Chiu sa kani-kanilang YouTube channels. Mabilis ako mag-move on. Ikaw ba? Oo, mabilis ako mag-move on. Ay, ano ba yun? Looking forward din daw ang dalawa na magkaroon ng project together. Kung mabibigyan tayo ng chance or kung mabibigyan ako ng chance na maka-work ka, ano yung naiisip mo na pwede nating gawing project together? Gusto ko yung ano tayo, like gumawa tayo ng nakakatawang pelikula. Ay, todo yes, funny, na magkapatid, na baliwan, yung magka-away pero nag-reconcile. Dating nagkasama ang dalawa as judge and performer sa sikat magpasikat segment ng It's Showtime na e-ere na rin sa GMA simula sa Sabado, April 6. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.